September 1, 2025. Ngayon po ay simula ng Pasko. Pero mga kaibigan, dito po sa ating babalita at isi-share sa inyo, nako, hindi maganda po ang Pasko. Hindi lang po mga mayayaman pinagnanakawan. Ha? Hindi lang mga mayayaman. Hindi lang may pera ang pinagnanakawan. Alam niyo, hindi mga negosyante. Pero mga kaibigan, pati mahirap na ang tanging hanap buhay ay magbulkit o yung mag-vulcanize. Ano, sa gilid ng kalsada, pinagnakawan, hindi pinatawad ng mga kawatan. Grabe, wala nang konsensya. Biruin nyo, kinuha yung cellphone na siyang gamit na para may contact sila. Pagkatapos, yung kanyang mga pangbulkit na gamit, ninakaw. At syempre, yung kanyang maliit na stereo, yung mumurahin lang, para may, at least may sounds, ay para habang nagtatrabaho, ay meron nakakaaliw kahit paano panlaban doon sa kanyang kahirapan na hirap na ginadaan. Alam niyo naman kahirap magbulkit, di ba? Yung mga sa vulcanizing, no? Itong vulcanizing shop na ito, talaga namang masasabi po natin, hindi ito katulad nung may mga pera din na may mga vulcanizing shop na kumpleto. Pero ito, mga kaibigan, ay mahirap na vulcanizer. Nagbubulkit. Si Jun Labo, kung tawagin nila, ano, mga kaibigan, yung kanyang pwesto. Bueno, nakita po natin ang kanyang post. Ako, grabe. Mga kaibigan, ninakaw yung mga yon, yung mga bagay na yon. Eto, bago natin ibigay sa inyo ang detalye, mga kaibigan, sa interview natin, ay paki-like, follow, and share. Ito pong ating Marraro at your service. At ngayon, ito pong ating special report. 58. So, paano po ang pangyayari? Pwede pong makahingi ng kwento? Tema po niyan is yung kinaanuhan ng madaling araw, sinaktuhan po talaga nila ng madaling araw na tulog na si Papa, tsaka po sila ng dali ng gamit na may gamit na lutuan po ng pang-bulkit. Kompleto po yun, may yung tools na pang-bulkit, ang tawag doon, panikwat, and then yung barbula, tapos po yung dikuryente po na pang-bulkit yun. Tapos po, pag namin, bakit ganun pa, ganito, ganyan. Hindi ko nga rin alam din. Tapos sabi niya, meron ditong CCTV dyan sa may barangay Pag-asa. Ay, yeah. Ay, kami na, dito, barangay 6. Yan, pumunta kami dyan. Tapos buti po, meron kami nakuha. Nakiusap kami. Sakto po, 1:15 PM. Nang umaga na po, madaling araw. Nang araw ng Friday. Okay. Yon. Tapos, saktong-sakto talaga. Ang tagal. May nagtanong pa po na 2 motor sa kanila. Nag-survey-survey pa bago nila nakuha yung aming gamit. Meron 2 lalaki, tapos may isa pang na motor na nag-U-turn na ganon. Hanggang sa umalis na, nakita po dyan sa may CCTV na gumanon siya dito banda sa may papuntang St. Peter, dyan sa may mismong yun, nakita po siya na actual. Kaya nagkameron po kami ng ebidensya. Tapos, sabi kinabukasan, binalikan pa kayo ulit. Opo, yung stereo naman po, ninakaw. Opo. Sino ang natutulog dito? Father ko lang po. Father mo. Opo. So, umuulan pa nun? Yes po. Sinamantala pa? Opo. O, yun lang ba pinagkakakitaan niya? Opo, yun lang po talaga. Tapos, yung cellphone niya naman po, dinali rin niya. Bago po yung aming panglutuan na yon, cellphone muna ang dinali nila. Cellphone. Ilang beses na po yun kami nanakawan ko. Bagong bili lang pong cellphone niya yun, ninakaw rin. Bago yung isa po, kakabili lang rin po, ninakaw ulit. Opo. Ngayon, ini-report nyo ba ito sa police? Opo, lahat po, nireport na namin po yan. Sabi, ganito lang. Sige po, kukontakin po namin kayo pag may nakuha po kami panibagong ng CCTV, ganito, ganyan. Hanggang sa ako na lang po yung pumunta ulit, bumalik doon kasi meron pong information na akong natanggap na nakilala yung driver na yon, doon nakatira sa Barangay 3, ganon-ganon. Sabi ko, sige po, salamat po sa pagbigay ng info. Sabi, wag lang nga daw makarating, baka ganon-ganon na po. Sabi ko, sige po, walang problema. Inanin na rin nyo ba ito sa barangay? Nilapit nyo na sa barangay? Opo, barangay po dito mismo ng Pag-asa. Opo, nag-report na po. Ano ang sagot naman ng barangay Pag-asa? Sabi daw po ay makiki-operate daw po, tutulong daw po, ganun daw po. Yun po ang pagkakasabi. Anong mensahe po ninyo? Anong panawagan ninyo? Sana po ay kami ay matulungan talaga dito mismo ng ang police station kasi po puro lang po sila sabi-sabi na tutulungan kami. Hanggang ngayon po ay wala pa rin po. At sana naman po ay ganito na nga ang sistema namin. Mahirap na nga po kami, hindi pa po kayo nag-a-action.
nandyan na po siya, pero hindi pa rin po. Marami po kayong sinasabi na baka hindi pwedeng makulong o ano. Hindi naman po pwedeng ganun. Okay. Diba po? Sana naman po makikooperate naman po kayo sa amin. Ganito na nga po ang sistema namin kahirap. Tapos di pa po kayo tutulong. Ang panawagan po ninyo, Pananawagan ko po na sana po ay balik na lang muna yung aking bukita at saka yung karosteryo, cellphone. Sana po ay tulungan rin po ako ng mga pulis. Wala ko rin kasi akong pambili pa eh. Nagkiriwe. Kung ari lang po, may balik na lang po sana yung aking talangan. yun ang panghanap buhay ba ninyo? Yung panghanap buhay ko lang po yun. Eh, kapag nawala po yun, paano pa kayo makakapaghanap buhay? Wala na nga ano. So ito yung tinitiran mo rito. Opo. Dito ka na rin nakatira. Dito na rin po. Dito yung ano ng hanap buhay mo. Opo. Yan. Para po sa mga komprehensibo, mga makatotohanan ng mga balita, ay dito lamang po, tumutok din po kayo dito sa ating Marraro at Your Service. At ito po ang ating special report.